Ayan po, isang magandang araw na naman sa atin lahat at panibagong video, panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Tungkol pa rin po ito sa paggagawa ng bahay. Ito po yung ginagawa naming bahay ay dito pa rin sa lugar ng Nasugbu, Batangas. At ito nga, anong buwan na ngayon? February 11. Ayan, malapit na po ang Valentine's. At yan po, ang pag-usapan natin tungkol dito sa gagawin naming bahay. Kung ilang months na ba namin itong ginawa. Simula po sa hukay ng pundasyon hanggang sa tayo na po ito. Okay. At bago pa tayo magtuloy-tuloy sa ating video, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag na rin kalimutan i-subscribe. Paki-share na rin sa gusto magpagawa ng bahay. PM na lang sa mga katanungan dyan. Sasagutin po natin yan. Ito po ay CHB lang po ang ginagawa namin mga pader. Ayan. Hindi po ito SRC panel. Bukod po doon sa mga nakukomment sa akin, sa mga nagtatanong tungkol sa paggawa ng bahay gamit ang SRC panel. Ayan. Huwag na rin po kalimutan na pindutin ang notification bell para sa tuwing ma-upload tayo mga video ay updated po kayo sa aming i-upload. Huwag na po natin patagalin at start na po tayo. Dito na po tayo sa part ng harapan. Kung ito po yung second floor namin, yan, ito na po yung pinaka third floor, yung terrace. Nakita nyo naman yung mga sukat ng mga bintana namin at 55 by 120. Yan naman po yung pinaka part ng gilid. Ayan, mga tukod namin at bagong buhos lang po ito. Kagabi lang po ito nabuhusan. Ang lapad nga po pala nito nung bahay na ito, ano na lang po natin sa meters. Mula do sa dulo hanggang dito sa kabilang dulo ay 12 meters po yan. Magmula naman po sa likod hanggang dito po sa harapan ay 8 meters. Yan po. Papasokin na po natin ito. Yan, nakita nyo naman. Talagang nakapalitada na kami. May mga panukod-tukod pa kami dyan. Nandyan may mga nakasit up yung mga andam nyo namin. Siyempre nilagay ng anak ko yan dyan. So, sa simula nito sa loob ng 2 buwan ay 7 lang po kami. Kuminsan 6 kami gumagawa. Ngayon, nagdagdag na po ako ngayong buwan na ito ng tao. Ng 2. Para maging 9 na po kami. Ito naman po yung part ng CR. Kasalukuyan po talagang ginagawa pa po ito. Nakita nyo naman, may lalagay kami na clover block dyan at glass block sa likod ng bintana. Tulad dito, mga glass block po kami. Yan, sa gusto po magpagawa ng bahay at may nagtatanong din naman po sa atin tungkol sa SRC panel. Tuloy po rin naman po kami sa SRC panel pag mayroon pong magpapagawa sa amin. Ito po kasi depende din po kasi sa may-ari kung SRC panel po ipapakabit sa amin o CHB o hollow block. Ito po kasi sa lugar ng Nasugbu, wala po kasi kayo mabila na SRC panel at sinabi ko naman sa may-ari yung anong dapat na materials na ilalagay. Kaso nga lang, ang gusto naman ng may-ari ay hollow block na lang kasi masyadong malayo ngayong bilihan. At nakadepende naman po yan sa napapagawa. Ito naman po yung CR sa kabila. Siyempre hamba namin, kakabit na namin mamaya. Ayan. Ito naman sa kabilang kwarto. Kita nyo, malapad din naman ang kwarto nito. Ayan. May glass block din. Ang gagamitin po namin dito, siyempre, pagkatapos ng palitada na yan, ay mamasilya na po namin. Conforme na lang sa may-ari kung stuko po ang gagamitin. O yung skim coat na pamasilya. Depende na lang po yan. Baka bukas mag-start na po kami ng kisame dito. Yan po ang kaganapan muna sa ginagawa namin. 100% po na matibay itong ginawa namin. Ang ginamit po namin tubular dyan, mga 2x2 at 2x4. Lahat naman po yan ay naka-welding po lahat. Naka-hook po yung mga welding namin dyan. Hindi po basta-basta na weldingan lang po yan. Yan. Tulad na nakaikot yung mga yan. Oh. Yan. Bukod sa mga pader niya, naka-welding po yung lahat ng mga poste na yan, naka-welding po yan sa tubular. Ito po, ginawa po namin ito, start kami dito ng November 2 ba o November 3. Pero may mga time naman po na halos hindi po kami kompleto nun. Sa loob ng 2 buwan, may mga absent, isa masamang pakiramdam. Kuminsan 6 lang po kami dito, kuminsan nga 5 nga lang.
Maniwala ba kayo na sa loob ng 2 buwan, halos 2 buwan kalahati, ito na po ang sistema ng bahay. Mabilis po yan sa lahat po na nangontrata siguro, kahit sino naman tanongin nyo, sa loob ng 2 buwan kalahati, wala pa, ganito na po ang itsura ng bahay. Napakabilis po niyan. Ipaliwanag ko po sa inyo maya kung bakit napabilis yung gawa namin. Ayan. Siyempre ang lugar na ito, puro buhangin po ilalim nito kasi nasa gilid po kami ng dagat. Ibig sabihin hindi naman sobrang gilid ng dagat. Mga andun malayo pa yung dagat, oh. Nakita nyo? Andun pa. Puro buhangin po ang hinukay namin dito. Siyempre pinapatibayan namin ng ilalim niya, mga pundasyon yan, pinalakihan namin, mga rebars namin dyan sa pinakapundasyon hanggang sa tie beam hanggang sa poste. Ayan. Doon po napapadali yung gawa namin sa paghukay pa lang. At siyempre bukod doon sa paghukay namin, sa mga tao ko naman ay mga sanay naman lahat, mga anak ko, mga kapitbahay ko. Wala naman po ako maging problema kasi tulong-tulong po kami dito, labor at mason. Wala po ditong special skill na kung halimbawa special skill ka, hindi ka pwedeng tumulong dyan. Kung ano lang trabaho mo, doon ka lang. Dito hindi pwede. Tulong-tulong po pag-akit ng materyales. Ayan po. Abangan nyo lang po sa sunod pagdating po sa malapit na po tayo mag-finish. At ito nga, hindi rin biro-biro itong pag-akit ng materials dito dahil una-una mataas po yan. Ang height pala nito mula sa flooring hanggang sa second floor ay 14 feet. Ganyan po, ayan o. Nakakatwakpak ng ano. Nakakapin sa simula, alas 6. 14 feet yung height po niyan mula sa flooring ng bahay hanggang dito sa second floor. Pero standard lang naman yan ay 10 feet. Siyempre ito naman ay nakabase naman sa gusto ng may-ari kasi una-una maglagay po dyan sa baba ng mezzanine o maglagay ng loop sa bandang gitna ng bahay. Pamaya ipaliwanag ko sa inyo pag sa baba na tayo. Ito, pangabangan nyo muna sunod yung kabuuan ng video natin. At baba po muna tayo. Ito po yung tinayo namin na structural po ito. Siyempre maglagay pa kami ng hagdan dyan mula sa baba hanggang dito paakyat sa 3rd floor. Yan, alas 6 pa lang nagsimula na yan sila para makapagbistay para sa palitada. Mababa po tayo, mataas po ito. Ayan, siyempre naman ginawa ng anak ko na hagdan. Kasi nung una, hagdan namin dyan, sobrang tarik. Hindi maliit lang, yung galing sa binibili sa online lang yata yon, kaya mag-alaw masyado. Kaya nag-request yung may-ari na maglagay ng hagdan para mas hindi mahirapan yung mag-akit ng materyales. Pero kanon pa man, sa ganyang taas, kapag mahina ang tuhod mo, talagang mangangatog ang tuhod mo sa pag-akit niya ng gamit. Ayan, nakita nyo, naka-open pa naman ang likod, pero lahat ng gilid niya ay may mga asintadan na. Ito nga pala, itong mga kubo na to ay mga ano yan, nirerentahan. Gusto niya naman overnight, gusto niya naman na day tour. Ayan, ibig sabihin sa day tour ay isang araw lang po kayo dyan. Pagdating ng hapon pwede na po kayo umuwi. Bukod naman po yung overnight. Marami pong kubo-kubo dito. Ayan. Okay. Ito na po tayo sa part ng harapan. Naglagay kami ng hollow block para dagdag support sa taas. Ito na po yung dating CR. Ayan nga, bawa sa akin din naman to. Ayan, naglagay na rin ng pader dito sa kabilang gilid. Ito naman, i-continue pa naman yan, sasarado yan. Pero hindi namin alam kung ano maging plano nito kasi nung unang plano nito ay maging garahe lang ng sasakyan. Pero sa ngayon siguro, mukhang hindi na matutuloy yung garahe na yun. Baka gawin na itong kwarto-kwarto. Kaya ganun na ang mangyayari dyan. Yan, nakita nyo naman height na yan, no? 14 feet yan mula dito sa flooring. Siyempre may mga pundasyon kami, may mga tie beam kami dyan sa ilalim na yan. Ayan, makikita nyo may mga abang pa kami ng mga tie beam namin, may mga bakal pa. Ito na yung mga flashing namin, mga wall capping, pintuan. Baka may kakabit na yan mamaya. Yung kabitin namin na pangkisame, ayan, mga gypsum board na yan. At ang hagdan naman namin, doon naman sa kabilang gilid na yon. Siyempre kapag
natanggal na lahat ng panukod niyan, ililiautan ko na po ng hagdan yan pakit sa taas. Ito na rin yung layout ng mga electrical ko para sa switch. Ayan, sa mga ilaw. Ayan, nakita nyo. At ang ginamit nga namin para dito na ay steel deck. Oh. Hindi po ito 0.8. Ano na to? Parang 0.1 na to. Makapal po yan. Ang steel deck namin. Standard po kasi dito. Ang 0.8 po kasi sa Bulacan, iba may manipis eh. Alam mo naman, ganun talaga mga negosyante. Mga substandard yung iba, iba naman ay hindi. Itong nilalakaran ko nito lahat ito ay puro buhangin itong iba, yung pinakaibaba nito. Ayan po, sa loob ng isang buwan at halos kalahati na, isang buwan kalahati, hindi pa pumapot talaga. Ito na po ang kaganapan sa ginawa namin. Okay. Sa ngayon, nagdagdag na rin ako ng tao, nasa siyam na po kami. Kasi gusto ko rin mapadali ito dahil una-una may mga nagtatanong din sa amin at gusto rin magpagawa ng bahay sa Bulacan. Sa ngayon dito po yan ang ginagawa namin sa lugar ng Batangas. Nasugbo, Batangas po ang project namin ngayon. Siyempre pag nabuo naman yan, depende na lang dito kung ano maging plano sa baba na yan. Kung kami pa rin po ang magtutuloy niyan o sa iba. Pero malamang siguro baka kami pa rin magtutuloy nito. Ang hinahabol lang kasi nito ngayong magtag-araw ay mabuo na po namin ito para magamit po ito ng mga tao na yung mga naliligo. Hindi po ito apartment, hindi po ito pa tinitirahan ng tao. Ibig sabihin, para lang po ito sa tourist. Sa mga gusto maligo dito, kung gusto magrenta ng mga bahay, kwarto, ayan. Dito lang po yan sa... Ang barangay po ito ay Kalayo, Nasugbo, Batangas. Kalayo Resort, Nasugbo, Batangas. Yan po ang lugar na to. Search nyo na lang yan, makita nyo. Nakalagay po dito sa gate nyo na ay Dreamers. Ayan, makita nyo naman may puno ng mangga na malaki. Ayan, may gate na kulay green. Yan po. Marami naman po dito niyan na nagpaparent ng bahay, na mga nagpapagawa din para dito, para dito lang talaga sa mga bisita. Yung mga kubo-kubo na yan, nirerentahan na yan basta overnight, na depende na sa inyo. Siguro pagdating ng panahon, naalisin din naman yan, papalitan. Hindi natin alam kung ano maging plano dito. Ayan po. At sa mga nagtatanong pala sa atin tungkol sa paggawa ng bahay gamit ang SRC panel, iba-ibang lugar mga nagtatanong sa atin. Antayin nyo lang mga kabayan, papuntahan po namin kayo. PM na lang po sa mga katanungan, gusto magpagawa ng bahay, pwede po kayo tumawag, pwede po kayo mag-PM. Okay. At yan po mga kaganapan ngayon. At ayan na po ang kaganapan dito sa ginagawa namin. Ayan, nakita ko na sa inyo at pinaliwanag ko na sa part ng third floor na yun, binuhusan namin. Dito lang rin mo yan sa lugar ng Nasugbo, Batangas. Marami naman po nagtatanong sa atin tungkol sa paggawa ng bahay gamit ang SRC panel, styro na bahay. 4 times po ang tibay nun kaysa hollow block. Yan, mag-inquire po kayo, magtanong po kayo, mag-message na lang po kayo sa amin kung may katanungan kayo tungkol sa bahay. Kahit anong klaseng design naman ng bahay, gumagawa naman kami. Conforme na lang po sa pag-uusap natin, kung makakasundo tayo sa gagawin, pwede po kami gumawa. Pero pag hindi naman, wala namang maging problema sa amin. Ang malaga po, ang ginagawa namin tutorial ay nakakatulong po sa inyo kung paano po pagkabit ng bahay gamit po ang SRC panel system, yung styrofoam na bahay. Yan po, si HBL lang po ginagawa namin. Sa loob ng higit 2 buwan, wala pang 2 buwan kalahati, yan na po ang nagawa namin. Yan. Okay, napaliwanag ko na sa inyo kung bakit napabilis ang gawa namin. Ayan, bago po tayo matapos sa ating video, huwag kalimutan na i-follow ang aking Facebook account, Romeo Hongko, sa aking YouTube channel ay Romeo Mindanao TV. Pakishare na rin yung video natin. Huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated tayo sa tuwing ma-upload tayo ng mga video. Paki-support na rin kaibigan natin si Lagataw Vlog sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook account ay Pets Galangkit. Okay, hanggang dito na po mga kaibigan ng video natin at magandang araw po sa inyo. Bye bye!